Una sa lahat, ang kotseng yan sa Peatas Road sa Quezon City. Nagpapagasolina at bigla na lamang umalis. Hindi nagbayad. Walang nagawa ang empleyado ng gasolinahan. Ang buong detalye, abangan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Buwelta sa fake news. Pangulong Bongbong Marcos nanindigan na kulong sa Czech Republic si Zaldico at pauwiin daw sa bansa. Halos kalahating bilyong pisong confidential funds na mali umanong ginastos pinasasauli kay Vice President Sara Duterte. Bukas na ang pinakamalaking rollback sa presyo ng petrolyo mula nang sumiklab ang giyera sa gitnang silangan. 10 pisong taas pasahe sa jeep pinihirit ng isang transport crew. Babaeng evacuee dahil sa nasusunog pa ring Navotas landfill namatay matapos mahirapang makahinga. Japan niyanig ng magnitude 7.5 na lindol. Meron pang banta ng tsunami. At sa ating pabawang pampag-good night, kakasaka ba sa unahan sa pagakyat ng puno ng niyog? Bukas na ipatutupad ang pinakamalaking rollback sa petrolyo mula nang sumiklab ang giyera sa gitnang silangan. Aabot daw sa 24 pesos ang bawas sa kada litro ng diesel. Ang Department of Energy naman magtatakda raw ng maximum at minimum limit ng pwedeng itaas sa presyo ng petrolyo. Nasa Frontline. Ang balitang yan si Gerard de la Peña. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-inspeksyon sa Araneta Busport kaninang umaga. Kasabayan ng formal na pagsisimula ng service contracting program sa mga modern PUV at traditional jeepney. Mahigit 400 sasakyan ang makakabiyahe ngayong araw sa ilalim ng service contracting program. Ang Pangulo nakipagkwentuhan muna sa mga pasahero. Hindi namin basta dito yung presyo ng langis, wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin ng paraan para medyo mas magang sa tao. Malaking tulong po. I'm so happy na marinig yan. Imomonitor ang mga tsuper sa pamamagitan ng QR code na nakapaskil sa kanilang sasakyan. Isang inspektor na accredited ng LTFRB naman ang susuri sa bawat sasakyan. Naghahanda na raw ang LTFRB sa posibleng magiging problema dahil bago pa lang ang sistema. Panawagan naman ng mga operator, sana ay madagdagan ang mga gasoline stations na nagbibigay ng 10 pisong discount sa kada litro ng diesel. Sana nga tuloy-tuloy na itong pagbaba natin para yung mga hindi na bumiyahe, mahikayat natin bumiyahe ulit. Ngayong araw naman inaasahang magsimulang magbayad ang LTFRB sa mga bus na nauna nang nakasama sa programa nung nakaraang linggo. Just to show them na hindi inaabot ng buwan-buwan po ito. Kung ano yung biyahe mo, 3 to 5 days. Ang utos sa atin ni Secretary Banoy, 3 to 5 days mababayaran kayo. Pero ang mga bus driver mukhang nakukulangan. Ayon sa driver na si Jefferson, bago ang krisis sa langis ay umaabot sa 2,000 ang kinikita nila kada araw. Pero ngayon, aabot lamang ito ng nasa 1,400 kasama na ang tulong mula sa pamahalaan. Bali yung koleksyon po namin, halimbawa naka 15,000 po kami plus 10,000 na bayad ng LTFRB, dinagdag, bali magiging 25,000, doon po kami namumursyento. Ayon pa sa driver na si Leo, 500 pisong dagdag lang daw ang ipinangako ng kanyang operator. Na nakadeclare doon sa balita, sa balita na ang makikinabang driver, operator, and commuters. Ang nangyari nung first week, parang nabaliwala po kami. Wala pang tugon dito ang LTFRB. 10 araw lang ang itatagal ng programa, kaya tinatrabaho ngayon ng pamahalaan ang pagdadagdag ng pondo para rito. Simula naman bukas, kahit paano'y mas makakahinga na ng maluwag ang mga motorista. Ayon sa Department of Energy, 24 pesos and 94 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel, 3 pesos and 41 centavos sa gasolina, at 2 pesos naman sa kerosene. Ayon pa sa DOE, minimum lang ito at maaari pang magdagdag ang mga oil companies. Kung magkakaroon man ng price hike, magtatakda rin ng DOE ng maximum amount o limit kung hanggang saan lang ang pagtataas ng kada litro ng produktong petrolyo. We have decided to put a minimum or a maximum to make sure that what is being charged is what should be charged also. Kaya ano na rin to, this is a police power in a sense of the government and as far as price is concerned.
para wala pong any attempts on profiteering on the current crisis. Bukod dito, nadagdagan ng 2 araw ang supply ng petrolyo sa bansa. Tuloy-tuloy raw ang deliveries at may nakatakda pang dumating bukas na 320,000 barrels. Isang araw na dagdag na supply yan sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa kabila ng kambang rollback bukas, humihirit ang piston ng 10 pisong taas pasahe sa jeep. Wala na raw kasi silang kinikita dulot ng mahal na petrolyo. Natong Frontline Report. Sama-samang nagtungo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang grupong piston para maghain ng petisyon na taas pasahe sa traditional jeep. 10 piso ang hiling nilang dagdag. Kung mapagbibigyan, magiging 23 pesos na ang minimum na pamasahe sa mga lumang jeep, mula yan sa kasalukuyang 13 pesos. Paliwanag ng piston, malaki na ang nawalang kita ng mga tsuper at operator mula nang sumipa ang presyo ng petrolyo dulot ng gera sa Middle East. Bagamat nagka-rollback na nitong nakaraang linggo, hindi raw yan agad ramdam. Ang layunin ay hindi pa para dun sa usapin ng umangat ang buhay ng mga driver, kundi para maibsan yung mas malaking halagang nawala ng kita ng ating mga drivers. Dahil pa sa mahal na petrolyo, katiting na lang daw ang kinikita ng mga tsuper. Sa ngayon ay halos umaabot na lamang ng 200 to 300 pesos yung naiuwi sa loob ng 12 to 18 hours na napamamasada ng ating mga driver. Kulang at kulang na kung saan ay doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Bukas may bago na namang rollback. Pero giit ng piston, aabutin pa rin ng libo ang pagpapakarga. Palagi na natin na umabot ng 100 pesos per liter. Halos kung tayo ay nakaka 30 liters per day, ay 3,000 piso pa rin yung mawawalang kita ng ating mga driver. Kasama din dyan yung patuloy na pananatili ng isa-stock sa langis, na kung saan ngayon ay nananatiling 6 pesos sa presyo ng diesel at yung sapat na yung halos umaabot ng 19 pesos. Kaya kapag tingnan po natin ay 25 pesos per liter yung nakapatong sa bawat litro na ikinakarga natin. E pabor naman kaya sa 10 pisong taas pasahe ang ating mga kapatid? Hindi po. Bakit po? Hindi pa po tumataas yung sahod 10 pesos kagad. Parang sobrang laki. Siguro 3 piso. Sir, hindi sir. Bakit? Sa hirap ng buhay ngayon sir. Maraming gastusin. Sasabay pa yung pamasahe. Daan-daan lang naman sa pagtaas ng pamasahe. Na matitira sa sahod namin yan. Taas din ang sahod. Anong dapat? Sa ngayon, aaralin pa ng LTFRB ang naturang petisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echevarria, News 5. May panibagong supply ng diesel at LPG ang nakatakdang dumating sa bansa sa gitna po ng problema sa petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 103.35 billion liters ng diesel ang nakatakdang dumating ngayong Abril mula po sa Singapore. Bukas darating ang third shipment ng diesel sa Subic, habang sa Pinas naman ang ika-4 na shipment. Bukod sa diesel, nakatakda rin dumating ang nasa 21,000 metric tons ng LPG mula naman sa Amerika. Inaasang madideliver yan sa bansa sa pagitan po ng May 20 hanggang May 31. Parehong binili ng pamahalaan ng karagdagang supply ng diesel at LPG, katuwang ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation. May panibago na namang insidente ng gas and run. Isang motorista ang nagpagas pero hindi nagbayad sa Quezon City. Nang puntahan ng mga pulis ang rehistradong may-ari, matagal na palang naibenta ang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Madaling araw ng Miyerkules nang magpakarga ng gasolina ang puting sedan na yan sa gasolinahan sa Payatas Road, Quezon City. Nang alisin ng attendant ang pump hose, bigla na lang umalis ang sasakyan. Ang masaklap, hindi pa pala nagbabayad noon ang driver. Hindi na nga rin naisara ang gas cover ng kotse. Base sa investigasyon, 1,500 pesos ang pinakargang petrolyo. Patungo raw ng Litex sa Barangay Commonwealth ang tumakas na driver. Pinuntahan ng mga pulis ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan base sa plakang nakuhanan sa CCTV. Ang problema, 2021 pa pala na ibenta ang sasakyan. Accordingly, naibenta niya na itong kanyang sasakyan nung pandemic pa. Ang inaantay na lang po natin ngayon is mapadala niya tayo o mabigyan niya tayo ng copy ng deed of sale para po malaman natin kung sino po yung nakabili ng nasabing sasakyan. Nanawagan naman ng pulisya na sumuko na ang driver na posibleng maharap sa reklamong estafa. Hinahabol pa ng matandang gasoline boy na yan ng SUV sa katirikan ng araw sa Alakapan, Cagayan.
Ayon sa viral video, nagpa-full tank ng sasakyan ang motorista pero hindi siya nagbayad. May pagkakataong naabutan ng gasoline boy ang SUV. Pilit niya itong pinapahinto pero patuloy lang sa pagtawang sakay nito na isa palang vlogger. Hinayaan lang niya ang kanyang SUV driver na magpatuloy sa pagmamaneho. Abort! Maraming netizens ang hindi natuwa. Marami ang nagtag sa Land Transportation Office para panugutin ang vlogger. Nakinilalang si Harry Florida, dating mayor ng Alacapan, Cagayan. Ayon sa kanya, ang gasoline boy sa video ay si Tyson na isa ring vlogger. Kaya paano raw huhulihin? Lumalabas na for the content lang pala ang viral video at scripted ito. Pero hindi umubra kay LTO Chief Marcos Lacanilaw ang trip na yan. Actually, kilala ko siya, identify ko na siya. Yung nakakataas siya sa buhay, inaabuso nila. So hindi tama yun na pahabol-habulin niya yung tao niya sa init ng araw. Kahit empleyado niya yan o kamag-anak niya yan, wag mong gawing laruan yung mga tao. Sinuspindi rin ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver at isinailalim sa alarm status ang sasakyan. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si Florida habang hinihintay ang show cause order sa kanya ng LTO. Wala pang pahayag ang isa pang vlogger sa scripted na video. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang rider matapos tumilapon mula sa tulay at mahulog sa warehouse ng mga beer sa Maynila. Ang rider na pag-alamang nakainom habang nagmamaneho. Narito ang Frontline Report. Nakabulagta at puno ng sugat sa katawan at paa ang lalaking ito sa likod ng mga case ng beer sa isang warehouse sa Barangay 866 Maynila. Ang lalaki tumilapon pa lang mula sa kahabaan ng Beata Bridge. Naiwan pa sa tulay ang motorsiklo at helmet ng lalaki. Sa tindi ng pagbagsak, agad nasawi ang lalaki. Kinilalang biktima na si Raniel Andrew Bautista, isang delivery rider. Base sa paunang investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang rider sa pataas at pakurbadang bahagi ng tulay hanggang sa bumangga ang motor sa gutter dahilan para mahulog sa warehouse ng mga beer. Ayon naman sa pamunuan ng barangay, nakausap nilang kasintahan ni Bautista. Lumalabas na pauwi na raw ang biktima matapos bigong masundo ang girlfriend mula sa trabaho. Napag-alaman ding nakainom ang lalaki sa pagmamaneho. Susunduin dapat si girlfriend sa trabaho. Malati daw ata po. Tapos ang hindi yata sumama yung si girlfriend kasi ayaw niya po kasi na nagbumotor si victim. Baka naka-idlip po siguro. Kaya nga sabi po ng girlfriend, hindi ko to pinapayagang magmotor. Problema rin ng pamunuan ng barangay ang putol-putol na railings ng tulay. Kaya lumusot dito ang rider at tuluyang nahulog. Nga sabi ko nung nakita ko, kung hindi ninakaw, hindi nawala itong mga railings na to, pwedeng doon siya tumama. Posibleng Hindi na siya madiretso sa baba. Dinala na ang biktima sa punerarya para sa autopsy. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na nasa kustodiya na ng Czech Republic ang puganteng si Saldico. Sa gitna pa ng mga nagsasabing hindi totoong naresto ang dating kongresista. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halig. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang video message sa gitna ng akusasyon sa kanya ni dating presidential spokesperson at ngayon asylum seeker na si Attorney Harry Roque na fake news daw ang Pangulo nang sabihing na aresto na si Ko. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka bangag tungkol kay Saldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Saldico. Nakumpirma raw ito ni Roque nang siya mismo ang tumawag sa immigration ng Czech Republic. Pero giit ngayon ng Pangulo, Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. inatasan pa niya ang DOJ at DFA na manguna sa pagpapauwi sa dating kongresista. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Sa panayam naman ng Ted Filon at DJ Chacha sa 105.9 True FM, sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nagpadala sila ng tauhan sa Prague para kumpirmahin ang pag-aresto kay Saldico.
What he did is to closely coordinate with the police ng Prague. Wala siyang nakuhang sagot at wala ding impormasyon na maibigay yung police authority sa Prague. I was able to reach out po sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Inaalam din daw nila kung totoong may Portuguese passport si Ko. Kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. Nung isang linggo, naaresto si Ko nang tangkaing lumusot pa Germany ng walang dokumento. Dito sa Pilipinas, nahaharap siya sa graft at malversation kaugnay sa 289 million pesos flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. May arrest warrant kay Ko at kanselado na rin ang kanyang Philippine passport. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na Nobyembre pa sila humiling sa Interpol ng Red Notice laban kay Ko. Kapag naaprubahan daw ang Red Notice, ay agad din nilang mapapauwi ng Pilipinas ang dating kongresista. Base sa website ng Interpol, 11 ang Pinoy na nasa Red Notice at wala riyan si Zaldico. Bagamat wala pang tiyak na petsa ng pag-uwi, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng PNP para sa maayos na proseso ng pagbabalik ni Ko sa bansa at pagharap niya sa Sandigang Bayan. Ang custodial center po ay hindi na po paglalagyan ng anumang mga mahuhuli ng Philippine National Police. Agad naman po ito dadalhin sa Ombudsman para po sa pag-return ng warrant. Pagdating po sa Sandigan Bayan, magdi-decide na po ang Sandigan Bayan kung saan po nila dadalhin ay kukulong po ang nasabing dating congressman. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Halos kalahating bilyong piso ang halaga ng perang pinasasauli ng COA mula kay Vice President Sara Duterte. Galing yan sa confidential funds na nakitaan ng COA ng mga paglabag. Nasa Frontline, ang balitang yan si Marian Enriquez. May pinababalik na pera na naman ang Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte. 375 million pesos ang dapat isauli ng bise at mga sangkot na opisyal sa maling paggamit ng confidential funds noong 2023. Bukod pa ito sa 73.2 million pesos na naunang pinasasauli ng COA para sa 2022 Confi funds. Ayon sa COA, may 4 na paglabag ang OVP. Una ay ang pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibigay ang Confi funds o pera kay Colonel Raymond Dante Lachica na hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Base ito sa naging pagdinig ng House Good Government Committee. Sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal ang paghawak o pag-disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP ang mga hinihinging dokumento para sagutin ang mga pinuna sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nasa 62 million pesos ang ginamit umano para sa payment of rewards. Pero giit ng COA, hindi sapat ang ibinigay na mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay ang information gathering o surveillance activities na may kinalaman sa kanilang confidential operations. Gumastos din daw ng 199 million pesos ang opisina ng bise para sa pagbili ng supplies at medical o food aid. Pero acknowledgement receipts lang daw ang kanilang naipakita. Giit ng COA, dapat ay masuportahan ito ng official receipts o sales invoice para matiyak na valid ang pagbili. Yung 150,000 pesos each na ginamit noong May 18, 2023 at July 6, 2023 para sa purchase of information ay na-reimburse ng mag-grant ang cash advance noon lamang July 13, 2023. Mariin kasing pinagbabawal ang paggamit ng confidential funds para sa reimbursement. Magiging final and executory ang notice of disallowance kung hindi magsusumiti ng apila ang kampo ni VP Sara sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos ang dapat isauli ni VP Sara at mga sangkot. Tingin ng House Committee on Justice, sinusuportahan ng desisyong ito ng COA ang aligasyon ng maling paggamit ng Confi funds ni VP Sara. So, in as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. So, ito pong bagong
notice of disallowance po na ito ay magagamit bilang pagpapalakas, no, sa kaso po ng atin pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte on betrayal of public trust over confidential funds misuse. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na hindi pa nito natatanggap ang desisyon ng COA kaugnay ng 2022 confidential funds ng ahensya na lumabas sa pagdinig sa Kamara, kaya hindi pa raw sila makapagkokomento kaugnay nito. Samantala, handa raw silang gawin ang lahat ng naaayong hakbang kaugnay sa inisyong notice of disallowance sa 2023 confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nangunguna pa rin si VP Sara Duterte sa 2028 Presidential Survey ng Octa Research. Pero humahabol na raw si Naga City Mayor Leni Robredo. 33% ang may gusto kay VP Sara base po sa unreleased survey ng Octa Research itong first quarter ng 2026. Binahagi po yan ng Octa sa programang Storycon ng One News. Sumunod kay VP Sara si Mayor Leni na nakuha ng 21%. Ayon kay Octa Research President Ranjit Rai, napansin nilang humahabol si Robredo na tumaas ng 9 hanggang 10 puntos. Bumaba naman daw ng 4 to 5 percentage points si Sara Duterte. Posible raw na nakakuha ng suporta si Robredo sa mga taga-suporta ng administrasyon. Nitong Pebrero lamang nang magkita sa Naga City at sa Malacanang si Mayor Leni at Pangulong Bongbong Marcos. Sa panig naman ni VP Sara, ayon kay Rai, posible nakaapekto sa kanya ang kinakarap na impeachment complaint. I think some of them went to the pro-Marcos side, some of them also went to the pinks, no, or the Dilawans. She is resonant in Balance Luzon and the NCR. She has some support in Visayas. What we can say is that naglanaro yung gap. Will it be sustained, Berlana, because of this impeachment complaint against the Vice President? We don't know. We'll measure in the second quarter. Bumangatlo naman sa survey ng Octa si Senator Raffy Tulfo. Pasok din sa top 10 ng Octa sina Manila Mayor Isko Moreno at Senador Bam Aquino. Showbiz Tonight na tayo. Back-to-back ang mga patikim ng upcoming kapatid shows. Isa na dyan ang The Good Doctor. In character, sina Matet De Leon, Jeff Tam at McCoy Averilla aka McCoy Dubs. Naka-full hospital gown pa nga sila. Abangan sila soon sa The Good Doctor dito sa TV5. Speaking of kapatid shows, makakasama naman natin si Benji Paras sa seryeng A Secret in Prague, starring Andrea Brillantes at Enrique Hill. Gaganap si Benji bilang si Senador Tintin Salazar. Dito naman tayo sa My Best Friend Eman. Isa rin sa mga aabangan natin dahil sa misteryoso at twist sa kanilang role sina Kit Thompson, Ivan Lim at TJ Valderrama. Kakampi kaya sila o kaaway? Set for pilot airing na ang A Secret in Prague at My Best Friend Eman this April 27 sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Marami pa akong pasabog na chika kaya dyan lang kayo. Susunod, ilang senador naghahanda na sa posibleng trial or impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bakwit sa Obando, Bulacan, patay dahil sa posibleng usok mula sa nasusunog na Navotas landfill. At Billie Eilish hinaranahan ni Justin Bieber sa Coachella stage. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Pinaghahandaan na ng Senado ang posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila niyan, may mga nagtatanong kung may banta ba sa liderato ng Senado. Narito ang aking report. Wala pa man sa Senado, naghahanda na ang ilang senador sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman si Senate President Tito Soto, inimbitahan na raw sa isang dinner ang mga miyembro ng mayorya para pag-usapan ang posibilidad na yan. Oras kasi na tuluyang ma-impeach ang opisyal sa Kamara, dadalhin ang articles of impeachment sa Senado. Kapag nangyari yan, tatayong senator judge ang mga senador. Pero pag ilinaw ni Soto, hindi naman ito caucus. Simpleng dinner lang daw kung saan pinag-usapan nila ang mga dapat asahan sa posibleng impeachment trial. Kabilang sa dumalo sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Senator Sherwin Gatchalian at GV Ejercito. Dagdag ni Soto, sumasa-ilalim na rin siya sa crash course program kaugnay sa rules of court sakaling kailanganin niyang maging presiding officer. At kung sumampa na nga sa Senado ang impeachment, pinayuhan na raw ni Senator Lacson si Soto tungkol sa posibleng maging hakbang ni Senator Rodante Marcoleta na harangin ang trial sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa basehan nito. Wala pang pahayag si Marcoleta tungkol dyan. Pagdating naman sa schedule, mungkahi ni Lacson. Sana raw gawin ng 3:00 ng hapon tuwing Monday, Wednesday at Friday ang impeachment trial, habang Tuesday at Thursday naman magsagawa ng sesyon. Para raw sa umaga, pwede pa rin magsagawa ng mga committee hearings para tuloy-tuloy ang trabaho ng Senado. Mainam din daw na hindi araw-araw ang impeachment trial para mabigyan din ng pagkakataon ng mga senator judge na makapag-review at makapaghanda para sa impeachment at sa legislative work nila. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, mahalaga na handa sila physically, lalo't posibleng 1 to sawa ang oras o umabot hanggang 10:00 ng gabi ang trial sa mga araw na isasagawa ito. Ngayong posible ang pag-akyat ng impeachment sa Senado, may umuugong bang banta sa liderato? Para kay Senator Lacson, wala siyang nakikitang banta sa liderato ni Senate President Soto. Sa kabila ng posibleng pag-akyat ng impeachment trial sa Senado, may impeachment man daw o wala, anya, lagi namang may gapangan sa liderato lalo pag nakabreak ang sesyon. Pero tingin ni Lacson, solid ang suporta kay Soto dahil maayos naman daw ang pamalakad nito. Patay ang isang bakwit sa Obando, Bulacan dahil sa posibleng usok mula sa nasusunog na Navotas landfill. Sa Cebu naman, balot din ng haze ang maraming lugar. Nasa frontline na balitang yan si John Roa. Maalikabok, mausok at marumi. Ganyan ang hangin na bumabalot sa ilang lugar sa Cebu na kung tawagin na haze. Kaya ang mga tao sa kalsada, naka-face mask. Alarma po ito dahil alam mo na, lalo na sa amin na medyo matanda na, kasi sa mga bata. Ayon sa Environmental Management Bureau ng Central Visayas, very unhealthy ang kalidad ng hangin sa Cebu. Ngayong araw, umabot na sa 177 ang Air Quality Index, malayo sa normal na 100. Ayon sa isang eksperto, maraming sanhi kung bakit nagkaganyan ang hangin sa Cebu. Usa na yan na ang vehicular emissions. Kabilang na ang vehicular emissions at industrial emissions. Sa nagkaroon pa ng sunog na naka-apekto rin sa air quality. Atay mga sunog. So usa po na siyang contributor. Malagi rin ang epekto ng matinding init, ng temperatura at ng global warming. Kaning pag-init sa atong temperatura. Nagpaalala naman ang isang cardiologist sa panganib ng haze, lalo na sa mga may respiratory condition gaya ng hika. Kapag na-trigger ang kanilang underlying na condition, maaring ma-trigger din ang atake sa puso. Sa Metro Manila, makapal din ang haze. Ang Quezon City LGU nga nag-abiso sa mga residente na magsuot ng face mask at limitahan muna ang paglabas bunsod ng mababang air quality sa lungsod. Patuloy na nagtatala ng unhealthy hanggang very unhealthy na kalidad ng hangin sa karamihan na lugar sa lungsod. Ayon sa ilang report, nakaapekto dyan ang nasusunog pa rin Navotas landfill na higit 1 linggo nang inaapula. Sa kasamaang palad, isang evacuee sa Obando, Bulacan ang nasawi dahil sa hirap sa paghinga. Nanuluyan sa Obando National High School ang 54 na taong gulang na babaeng residente matapos ilikas. Umabot na rin kasi sa kanilang lugar ang usok mula sa landfill. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Bagamat marami nang iniinda sa katawan, posibleng dahil daw sa usok kaya lumala ang kondisyon ng matanda. Sa ngayon ay sinusuri na rin ang lagay ng lahat ng mga residente sa evacuation center. Ayon naman sa the Philippine Space Agency, umabot na hanggang Bataan ang usok mula sa landfill. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5.
Nangako ang DSWD na maghahatid ng tulong sa mga naulila ng rider na binawian ng buhay habang nakapila sa ayuda sa Quezon City. Sa panayam sa programang Good Morning Kapatid, sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao na nakausap nila ang kaanak ng 44 years old na rider. Sasagutin daw ng ahensya ang gastusin sa ospital at pagpapalibing ng lalaki. Nitong Sabado nang biglang himatayin ang rider sa payout site sa Quezon Memorial Circle. Sinubukang ECPR ang lalaki at dinala sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Hindi pa malinaw ang ikinamatay niya pero sa monitoring ng Pag-asa, 38 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Quezon City noong araw na iyon. Para raw maiwasang maulit ang insidente, inaayos sa DSWD ang sistema para maihatid sa mga e-wallet ang ayuda. Hindi natin gusto itong nangyari. Gusto rin po naming ipaliwanag na alam namin na we should have done better and we could have done better and we will do better. Kaya nga meron tayong mga pamamaraan din na isinasaayos para sa pag-adapt din ng digital systems para sa mga susunod na pamamahagi ng cash relief assistance. Niyanig ng magnitude 7.5 na lindol ang northern coast ng Japan. Makikita ang pag-uga ng mga kagamitan sa isang ramen restaurant sa Yamagata Prefecture. Natapon din ang mga tubig sa kaldero. Mga streetlights naman ang nag-uugaan sa isang kalsada sa Morioka, Iwate Prefecture. Napahinto mga taong naglalakad dahil sa pagyanig. Inabiso ng mga otoridad ang mga residente na lumayo sa mga coastal areas kung saan pinangambahan ang aabot sa 3 metrong tsunami waves. Pinalikas din ng mga residente malapit sa mga pantalan. Wala namang tsunami warning na tinaas ang PHIVOLCS dito sa Pilipinas. Pause muna sa pagiging idol dahil fangirl mode on at one less lonely girl ang peg ni Billie Eilish sa Coachella performance ni Justin Bieber. Si Billie ang maswerteng napili ni Justin sa audience para haranahin. Niyakap pa ni Bieber si Billie habang kinakanta ang One Less Lonely Girl. As a fan, syempre kilig na kilig ang ate Billie nyo. Dream come true raw yan para sa kanya. Napasana all na lang kay Billie ang believers o fans ni Justin. Susunod, pinakamalaking balikatan exercise sa kasaysayan ng Pilipinas, umarangkada na. At Kings of K-pop na Big Bang mag-world tour sa August. Kasama kaya ang Pilipinas? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Magsasanay ang libo-libong sundalong Pinoy at Amerikano sa pinakamalaking balikatan exercise sa ating kasaysayan. Lalahok din ang ilang bansa sa unang pagkakataon kabilang ang Japan. Nasa frontline. Ang balitang yan si Brian Castillo. Mula sa lupa, dagat at hanggang sa himpapawid, muli magsasanay at magpapakitang gilas ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Yan ay para sa taunang balikatan exercise na umarangkada na ngayong araw. Ang balikatan ngayong taon ang tinuturing na pinakamalaki sa kasaysayan. Mahigit 17,000 na mga sundalo ang lalahok sa edisyong ito. Tiyempo ang balikatan sa di pa rin humuhupang giyera sa Middle East. Regardless of the challenges elsewhere in the world, the United States' focus on the Indo-Pacific and our ironclad commitment to the Philippines remains unwavering. Isa sa mga inaabangan sa balikatan ngayong taon ay ang paglahok sa kauna-unahang pagkakataon ng mga sundalo ng Japan. May mga kalahok din mula Australia, Canada, France at New Zealand, habang 18 bansa ang magsisilbing observer. Peace preserved through our strength. And in that pursuit, we remain guided by a shared commitment to uphold international law, to respect sovereignty, and to contribute to a free and open Indo-Pacific
where nations can thrive without coercion. Isasalang sa firing simulation sa Balikatan ang BrahMos Supersonic Cruise Missile System ng Philippine Marines. Kinumpirma rin ng US na nasa Pilipinas pa ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System. Gayon din ang iba pang advanced weapon systems ng Amerika na nandito sa bansa. Magkakaroon din ng Multilateral Maritime Exercise o Joint Sail at Patrol sa West Philippine Sea. Muli namang iginiit ng Pilipinas at Amerika na hindi nakatuon ang balikatan sa paglaban sa kahit na anumang bansa, partikular na sa China. Wala rin daw kinalaman ang mga gagawing pagsasanay sa nangyayaring gulo sa Middle East. Sinabayan naman ng kilos protesta ang pagbubukas ng Balikatan 2026. Sinunog nila ang effigy ni US President Donald Trump na binansagan siya bilang #1 terrorist. Para sa grupong bayan, madadamay lang ang Pilipinas sa mga giyerang kinasasangkutan ng Amerika. The Balikatan will endanger our local communities. It will undermine our national sovereignty, and the resources used for the hosting of Balikatan should be allotted to provide subsidies to our people. Sa gitna ng mga kritisismo, iginiit ng AFP na ang Balikatan ay para sa mga Pilipino. Magtatagal ang Balikatan exercises hanggang sa May 8. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Pinagmumulta ng higit 54 million pesos ang Manila dahil sa mga water service interruption. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System or MWSS Regulatory Office, hindi natupad ng Manila ang obligasyon nito na magbigay ng 24 hours na tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mahigit 165,000 customers sa mga lugar na gaya ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Imus at Bacoor sa Cavite. Dahil po dyan, magkakaroon ng rebate sa bill ng tubig. Abot yan sa halos 328 pesos kada apektadong consumer simula sa Mayo. Samantala, kinilala naman ng Maynilad ang desisyon ng MWSS na magpato ng multa. Paliwanag ng Maynilad, sanhi ng water interruption noong Marso ang pabago-bagong kalidad ng tubig sa Laguna Lake sa panahon ng amihan. Tiniyak naman ng kumpanya na makikipagtulungan sila sa MWSS para sa rebate program. Si Maynilad Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Ipinababasura ng pamilya Villar ang mga reklamong isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa kanilang kumpanya. Nag-ugat ang reklamo dahil umano sa mga sinasabing paglabag ng Villar Land Holdings, kabilang ang market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Nagresulta raw ito sa pagbabago ng shares ng kumpanya na luminlang sa mga investor. Nagtungo sa DOJ sina Senador Camille at Mark Villar para dumalo sa preliminary investigation. Hindi dumalo ang mga magulang nilang sina Manny at Cynthia Villar, pero naghain sila ng kanilang verified motion at manifestation para ipabasura ang reklamo. Nanindigan ng legal counsel ng kumpanya na wala silang anumang paglabag. We maintain that they did not commit any wrongdoing. We will fully cooperate to a fair and impartial investigation, one that is grounded in due process and one that respects the rights of individuals. We are always fair to everyone. Wala pong nagdidikta sa amin kung anong tama, kung anong mali. Kung may masasaktan, wala kami magagawa. But we just have to do our job. We're fair. Abangan ang paunahan sa pag-akyat sa puno ng nyog. At 2 araw na concert ng EXO sa bansa, sold out agad. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Night. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sold out na ang 2-day concert ng K-pop group na EXO sa bansa. Kinonfirm yan ng organizer sa kanilang social media posts. Last April 17 at 18 nang buksan ang pre-sale habang April 19 ang general sale. Di naman maiwasan ma-disappoint ng ilang fans na matagal pa raw nag-camp sa ilang ticket outlets. Sina Suho, Chanyeol, Dio, Kai at Sehun ang kasama sa World Tour. Live na magpe-perform ang K-pop legends
sa July 4 at 5 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay. Isa pang may world tour. Confirmed na ang much long-awaited concert ng K-pop legends na Big Bang. In-announce yan ng boy band sa kanilang Coachella performance. Ayon sa member na si G-Dragon, bahagi ito ng kanilang celebration ng 20th anniversary. This August na ang kick-off ng world tour. To be announced pa ang kanilang stops. Kaya naman fellow VIPs, mag-ipon-ipon na. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabawang pampag-good night, tampok ang mga akyat buhay. Uy, sa China, dinagsa ang karera sa pag-akyat sa binansagang Tree of Life. Sa men's at women's division, sumabak ang mga kalahok sa 7 at 9 na metrong taas ng puno ng nyog. May ilang umabot sa tuktok sa loob lamang ng 9 na segundo. Oh, bilis naman nun. Ang larong yan ay nagsimula sa pang-araw-araw na paumuhay ng mga umaakyat para kumuha ng nyog. Ngayon, isa na itong tradisyon na may halong kompetisyon. Sa uli, hindi lang bilis ang labanan kundi tatag ng kapit. Dahil kapag bumitaw ka, talo ka. At disgrasya ka pag bumitaw ka. Pero higit sa lahat, may bisita tayo ngayon. Yes! Finally! Welcome back! Ang nagbabalik! Ang nag-isa! Oh! Thank you so much for having me here. Miss Mayan, 2 weeks mo kong iniwan kasama. Hirap na hirap ka ba? Sensya ka na. Sobra, Miss Mayan. Kung alam Naalala mo kita, na. naalala kita. Naalala kita habang nagre-relax ako, ganyan. Stress. Stress ako, Miss Mayan. Hindi ko alam. Yung brain cells ko, wow! Brain cells. Sabi niya, brain cells sa akin. Dininaytay niya na meron. Na-miss ko kayo. O, siya. Okay. Bukas naman tayong dalawa, wala. 2 linggo. Bawi-bawi lang. Grabe. Joke lang yun. Ayan po, 45 minutong pag-imas palaga headlines. Balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyang kapalit sa balita at sa public service. Ako po si Mayan Las Bañas Araceo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwan. Oo, walang iwanan sa Frontline Tonight. Ano ba last